Alright, magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, it's always a great blessing na meron po tayo ganitong programa na patuloy na magbibigay ng kalaguan para sa bawat isa po sa atin, ng mga nasusubaybay. And of course, shout out to all the mothers dahil ngayon ay usapang babae ngayon as the Baptist Lunch episode ay magbubukas muli. Ngayon, huling mga araw. Di ko na pwede sabihin huling linggo kasi hanggang Thursday na lang, Huwebes, ang buwan ng Oktubre, kaya hindi na sa buong isang linggo. Kaya ganun pa man, ay magsama-sama po tayo. And let's make it sure, mga kapatid, na tayo ay patuloy na pagpapalain ng Panginoon sa mga oras po na ito. And kaya keep on sharing the link, passing the link to all your mga kamare. Kamare lang pala. Mga kumare lang pala. Mga kumare at sa mga alam nyong marites na nagsusubay ang kailangan ng ganitong programa, basahan nyo na lang po sila ng link. And of course, to all the mothers sa bawat area, shout out po sa inyo lahat and share the pictures that you are watching dahil napakahalaga po nito. And of course, shout out din po sa kay Sir Marlon Diso, happy birthday kay Sir Marlon. At kanina nakita ko binabati, happy birthday po sa iyo. At sa lahat ng mga nagbi-birthday, sa lahat ng mga nagbi-birthday sa oras po na ito, or sa araw na ito, happy birthday po sa inyo lahat. And of course, kasama po natin mga kapatid. Of course, kasama po natin dito ang mga co-host ng ating pong programa po na ito every Tuesday. And of course, nandito si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo. Bati po muna kay Ma'am. Good afternoon po sa inyong lahat. Isang malamig na naman na Tuesday afternoon. Pero paiinitan natin yan sa ating mga diskusyon. Siyempre, mayong udto din kay Ate Emelda sa Davao City na suking taga-subaybay. Hindi lang sa TBL, kundi lahat ng programa. Nahiya na ako kasi lahat ng programa sinesend niya sa akin. Para nagre-review siya lagi sa Messenger. Ate, thank you so much. We are blessed na nagiging blessing rin po yung mga programa dyan sa inyo. And sa lahat ng West Bank family, mayong udto kaninyong tanan, and sa aking gwapong asawa at sa aking dalawang anak, hello, good afternoon sa inyong lahat. Ayan. Amen. Ay, grabe, maayong ugto. Udto. Ayan, that mag-aral na talaga man ako na Bisaya. Oo, para nakalinya pa rin. Magandang tanghali po, katotohanan. Ito na yung totoo. Magandang tanghali po muli sa lahat. At muli ay nandito ang Baptist Lunch, The Baptist Lunch, ang #1 show na pag-uusapan at nag-uusap ang mga kananayan. Siyempre, nagmamarites ang mga tatay at saka ang mga anak. Pero ito'y masayang pag-uusap tungkol sa paglago ng pamilya. At paano bibigyan ng magandang pananaw ang mga ina ng tahanan, ang mga ama, ang mga anak, at talagang ito ay nagbibigay pagpapala sa bawat isa. Kaya keep on tuning in and pass the link. Hello sa lahat ng West Bank. At saka last Tuesday, may bumati, mama daw siya ni Noemi, si Ma'am Emilia, Sosoban. Nanay po yan ni Sister Naomi. Naomi. Sabi niya, pakibati ako. Hello. Lagi daw siyang nakatune in sa atin. Marami pong salamat. Maging mga kaibigan natin sa Hong Kong. Grabe, sa Jongkong. Nanonood na po si Sister Grisel. Ayan. Nandito na ba siya? Yes, nandiyan na siya sa Australia. Oo, At si Pastor Dexter, nakita ko rin po. Yes, hello po. Amen. Oo, ibig sabihin, nasa Mindoro. Naku, marami si Ma'am tayong... Flor pala, nakita ko na. Ay, oo, Ma'am Flor of Japan. Oo po, konnichiwa, Si Marie ma'am. Chris sa Quezon Province. Ayan. Sana'y safe kayo dyan. Si Ma'am Aileen ng Hong Kong. Naku, Amen. palala natin kay Pastor yung kanyang magkakaroon ng G-Meet together with her friends sa In plaza Hong Kong. ng Jongkong. Ayan. Hello po. sa inyo Opo, lahat. keep on giving your comments. At si Sir Rico, andito na rin po. At marami pa pong iba. Kaya magandang tanghali po. Ito ang sukay natin. Si Ma'am Sandra. At, Marie Chris. Kwanto, Quezon. Opo.
At saka sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon, sa mga kamag-anakan dyan. Hi, Gina, hello, and Mary, ganon rin. Kay Jean. Uy, may Magandang tanghali sa bumabati inyo. ang bagong kasal. Good morning po, TBL staff with Sister Angeli Landicho. Uy, gusto na talaga. Hello, syempre, Sister Angeli. yung Huwag inaanak kang natin. kukurap. Marami kang naka- matututunan dito. Oo, tip mula sa mga nanay na nasa 20 plus na tayo eh. Special greetings pala sa lahat ng mga PSS students. Oh, Stop na muna pagre-review nyo. Manood muna kayo. bakit may kwan? Mag-relax muna kayo. Midterms na po namin. Second day ng midterms. Ayan. Ay, grabe talagang itong partner ko. Chill lang sa kanyang PSS, oh. Pero nandito siya. Talagang Kung ginagampanan alam nyo niya. lang. Kaya wag na wag kayong kukurap kasi maganda ang ating pag-uusapan ngayong tanghali. Opo. Amen. Okay, Sir Alright, so Jao. again, muli mga kapatid, ay it's always a great blessing na meron po tayong mga pinag-uusapan dito na patuloy na nagpapalago. No? Balikan muna natin saglit ang ating magkaroon tayo ng quick recap doon sa ating pong pinag-uusapan or napag-usapan last Tuesday nung kasama po dito si Sir Rudy at Sir Maki at si Ma'am Zinja. Sige po, go ahead po magkaroon tayo ng konting recap po. Opo. Teka, nawala yung aking. Patungkol po ito pa rin talaga tayo sa communication, Yeah. about corrupt communication. Nagiging idle yung pagsasama ng mag-asawa kapag ang communication ay walang kahulugan. Oo, para itong yung pagkain ng hindi tama ay syempre hindi rin makakanourish ng ating pangangatawan. Right. At ikinonsider din dito ang pagpapahalaga ng tabernacle at yun yung binigkas ng ating mahal na pastor nung last Tuesday na kung saan tinakal din nung last Tuesday na pahalaga natin yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Huwag nating isantabi yung maririnig natin ng Sunday morning, Sunday evening, and even Wednesday night. Maging ang mga program natin sa ating mga area. Itinalagay yan at inilagay na ating mahal na pastor para sa ikalalago ng ating pamilya. Yeah, that's right. And speaking of the tabernacle po, sinabi po ng pastor natin na ang pakikinig sa pagpapaliwanag ay hindi natin pinapahalagahan. So pag hindi natin pinapahalagahan, paano mo ma-establish ang sarili mo sa Diyos? Yun yung binigyan ng emphasis na at pag pinag-usapan ng relasyon, involve lagi ang communication. Kaya wag nating sayangin ang natutunan natin sa ating simbahan. Because good communication results to good connection, and good connection results to good relationship. Ayan, gusto natin, lahat naman tayo gusto natin magkaroon Oh, ng yeah. masayang pamilya. O, diba? Kaya pinag-aaralan yan. Lagi nating ine-emphasize yan. Laging isinasabi dito sa Baptist Lands ni Sir Jao, ng ating mahal na pastor, na pinag-aaralan yan. Hindi isang magic yan. Kung sa mga panahong ito, medyo nasa critical yung pagsasama na ninyo bilang mag-asawa, pag-aralan. At yun ang napaka-importante. Umattend tayo ng mga church activities at dyan tayo talaga lalago. Yeah. At sinabi rin ni Sir Maki, ito yung naging reference verse niya is 1 Corinthians chapter 15 verse 33, be not deceived. O, diba? Yeah. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. That's right, Okay. that's right. At napaka-importante rin yung magkaroon tayo ng pakikinig. Importance of active listening in communication. Hindi yung isa lang ang magsasalita. Hindi ito yun ang kapag sinabi na kapag ako ang authority, ako lang ang magsasalita. Hindi. Ito bigyan din pahalaga yung kapartner mo. Kasi, mo nga yan helpmeet mo nga yan Oo, tsaka naalala ko sinabi ni pastor noon, any communication na maging manipulation is Yan. not communication. Totoo yan. Imamanipulate. Ito lang gusto ko. Hindi ko na, dumadating din ba yun sa'yo, partner, na kapag meron kayong pag-uusapan, hindi ka na makakapagsalita, hayaan mo na lang para walang away. Actually, recently, meron kaming, ni Julian, nagbanggaan talaga kaming dalawa. Kasi sinabi ko na sa kanya yon na ayoko na pagdating ng panahon, Dad, may hang-ups ako, na may tinatago ako. So, nag-usap kami, tapos pagkatapos doon, tahimik kami dalawa. Tapos after, hindi talaga namin, don't let the sun go down on your wrath. Paano yun? Paano siya nagsalita? Dahil tumahimik kayo
After that. Alam ko nagsagutan talaga kami kasi basta may nangyari nung linggo yata yun o nung Lunes. So nagsagutan kaming Nagkaroon ng dalawa. palitan ng... Oo. Ah, Tapos nagalit siya. Tapos isang beses lang naman ako nagsabi ako ng ganon. Tapos after that, it was the first time I think for a very long time na nangyari ulit yon. And then after that, ang daming buti ka for a long time. Oo, ang daming tumatakbo sa isip ko talaga. Sabi ko, kung wala lang talaga ako sa TBN. Oo. Kaya blessing. Oo. Totoo. Kasi po, ang dami-dami palang nanonood sa amin. Ang dami-dami nagsasabi every time, Ma'am, nabibless kami sa program niyo. Parang, yun na nga, kayo na nga lang talaga. Tapos behind the scene pala, may mga ganun senaryo. Oo, grabe yun. Talaga sabi ko, Lord, please, help me. Talagang, grabe, galit na galit ka. Parang ang gusto mo tang magwala, pero hindi mo pwedeng gawin. So may mga moments akong ganon na talagang nagpipray ako kapag dumarating yun kasi alam mo na mali, ganyan. Pero alam niya na mali siya. Pag alam naman niya na mali siya, nagsusorry naman siya agad. Tapos pag alam ko ako yung mali, nagsusorry din ako sa kanya. Pero ang sarap pakinggan for a long time. Di ba for a long time nangyari yun? But sa amin parang araw. Kasi one time, big time nga, di ba? Sabi ko, parang napuno na ako. Parang, Kaya dapat one maging time. handa ka, no? Oo, kasi tinatanong mo, nagpapasensya. Siguro nagpapasensya ako. Hindi ako umiimik for a long time. Pero tas, ka lang, chink, meron kang triggering point. Ako nagbibilang naman nung araw, wow, tahimik kami ngayon. Uy, ika-second day na. Uy, ika-third day na. Panginoon, ihanda niyo po ako sa mga susunod pang araw. I have to put on my whole armor. Yeah. Kasi aatak at aatak ang Diablo, Tama. sir. Totoo. Sir Right. Jao, That's oo. right. Akala mo very smooth, oo. Parang Yeah. magre-relax ka, hindi pala. Yung pala yung time na kapag smooth na, mas iput mo yung mga armor. Oo. Tsaka naalala ko yung sabi ni Pastor na hindi ko talaga makalimutan yung sinabi niya na nako, gustong-gusto nang lumabas yung old na Hil Laurel. So parang at time na gano'n ang feeling ko, gustong-gusto nang lumabas yung old na Marnelli. Kailangan mo talagang pigilan kasi hindi na ikaw yan. Oh, Yeah. 'di ba? Oo. Bonus yung maririnig natin, talagang blessing na Oo. makikita natin na Ate Mahal Pastor. Nagawa niya nga eh, 'di ba? Oo. Tayo pang ipinagpe-pray niya Yeah. tayo ay grabe lagi Tsaka na. na-a-apply. Imagine Oo, po, oo, nung recently nagpunta kami ng mall, akala ni Julian na wala ang wallet niya kasi usually dala-dala niya. For the first time in many, many years, sabi pa niya sa akin pagkatapos noon, sabi niya, oh, di ba? Hindi ako nagalit. Sabi ko, ayos talaga ang preaching ni Pastor. Kasi sabi niya, ginaya niya yung sinabi ni Pastor. Sabi niya, Sir, sabi nga ni Lord, sabi nga ni Pastor Hill, hindi naman sa amin yung wallet na yon. Kung kukunin mo siya, edi sige. Hindi, Sabi ibig ko, sabihin nun, talagang nakatanim yung salita. Oo, yung kasi naririnig. Narinig niya yun sa Oo. preaching. Kung wala siya doon, di ba, hindi niya narinig. Eksakto, kaya napaka-importante Importante. talaga na tayo ay na makikinig sa ating mahal na pastor. Totoo po yan. Alam niyo po, yan po makikita natin yung kahalagahan talaga ng sinasabi ng pastor po natin. Na kung ano po ang salita, tinuturo ng salita ng Diyos, we really have to take it seriously and we really have to apply it. Because lalong-lalo na pagdating sa communication, it applies well. Gusto ko yung sinabi mo kanina, Ma'am Marinelli, na alam nyo, buti na lang, nasa Baptist Church ako kasi kung hindi, ganito. Alam nyo, totoo yun. What keeps us from Satan's attack na palabasin yung mga hindi dapat na which is molded by sin. Okay? Para hindi palabasin yung mga bagay na hinulma ng kasalanan sa buhay natin before we got into the Word of God. Ang mag-hold back po talaga sa atin yan ay salita ng Diyos. You see, para hindi yan lumabas sa bibig natin, it's always the Word of God. Tingnan niyo po mga kapatid, sabi ng Bible, Galatians chapter 6 verse number 6, maliwanag yan. Let him that is taught in the Word communicate. Maliwanag yon. Let him that is taught in the Word communicate unto him that teacheth in all good things. You see, let him that is taught in the Word. Kaya nga, communicate. So, makita mo dito mga kapatid, tayo na mga tinuturuan, tayong mga tumatanggap ng salita ng Diyos, tinuturuan ng salita ng Diyos, that's the more reason that we have to practice the proper communication kasi meron tayong salita ng Diyos. Alright? Meron tayong salita ng Diyos na kung saan, ito yung kumbaga pondo natin eh. You see? Ito yung ating ito yung isang bagay na magbibigay sa atin mga kapatid. No? Inuulit ko po, ito yung isang mga bagay na magbibigay po sa atin ng kadahilanan or sabihin na natin, ito po yung magandang word dito mga kapatid.
lisensya. Yes, kung meron meron mang lisensya to communicate properly, yun yung mga naturuan ng salita ng Diyos. You see? Because most of the time, maraming gustong magsalita, maraming gustong makipag-communicate, maraming gustong maisabi lang yung gusto nilang sabihin, na wala sila, mga kapatid, walang natututunan mula sa salita ng Diyos. Wala namang imbak ng salita ng Diyos, pero gusto nila, sila ang dada ng dada. You see? Yan ang mahirap. Kaya nga dito, mga kapatid, anong lagi sinasabi ng ating mahal na pastor? Hindi namin pinapahintulutan dito na kung sino yung pag nagsalita kami, we have to speak out of our own opinions. No, hindi pwede yun. Hindi kailanman ang simbahan natin na tinuturuan ng ganyan. Hindi kailanman ang simbahan natin tinuruan ng ganyan ng pastor natin. Because even our pastor, you see, kung yung nangungulang nga sa atin, mga kapatid, ay mouthpiece lang ng Diyos eh. Yeah. Amen. You see, sino naman tayo para mag-speak out ng opinion natin for the Word of God? No. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, yan ay napakahalaga na ilagay po natin sa isipan natin. Ay, maliwanag, let him that is taught in the Word communicate. Amen. See, bakit? Naturuan ka ng salita ng Diyos eh. The fact that we are taught by the Word of God, we are taught from the Word of God, tinuruan tayo, the more that we should know how to properly communicate, especially to our family. You see, especially to our family, especially to our wives, to our husbands. You see, sa mga asawa, sa mag-asawa, the more na dapat na may proper communication kung parehas tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. Ang nakakalungkot, mga kapatid, kung tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, pero hindi tayo nakakapag-communicate ng tama. That's the saddest part. You see that? Maliwanag yung sinasabi niyan eh. Let him that is taught in the Word communicate. Ay, napakaganda nito sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Ito, meron pa, sabi ng Biblia. Hebrews chapter 13, verse 16. But to do good and to communicate, forget not. You see? Wow. So dito makikita natin, mga kapatid, yung emphasis na kung saan dito tinuturo ng Biblia na ito isa sa mga bagay na hindi mo kalimutan, yung communication. Bakit? Kaya nga tayo tinuturuan ng salita ng Diyos so that we can communicate. And the fact that tinuruan tayo ng salita ng Diyos to communicate, therefore we should not forget communication. Tinan niyo po. A simple analogy lang po ito eh. Tinan niyo, mga kapatid. Bakit tayo may Bible? This is one of God's ways to communicate to us. Amen. Can you remember what are the two ways of communication? Prayer and Bible reading. Why? Even in hearing the Word of God, preaching and teaching of God's Word. Bakit? Because when God talks to us, that's the time when we're reading the Bible, He's talking to us. Amen. Yeah. You see? And when we are praying, we're talking to God. Yes. You see? So, two ways. Yan yung tinuturo ng Biblia. And yan yung reason kung bakit tayo may Biblia. Para malaman natin kung ano sagot ng Diyos sa mga panalangin natin. Amen. So, the same thing din, mga kapatid. Napaka-importante na kung yung Biblia ay gabay, pattern, at turo pagdating sa communication, the more that we have to apply communication, hindi out of our own opinion, but from the Word of God. You see, communication that is being practiced out of opinion will always bring us to distraction. Tandaan po natin yan. Kasiraan palagi ang dulo ng anumang usapan na hindi nakabase sa salita ng Diyos. Bakit? Only the Word of God is the safest and the most important tool in communication. Bakit? Bakit? Ito yung sabi ko nga kanina sa inyo. Ito yung mag-hold sa atin eh. Gusto na magmura. You see, ng iyong old, ng iyong self, sa iyong asawa, pag nagkakaroon diskusyon. Pero, yung sabi ko kanina, Mama Rinelli, ano sabi ng Bible? Ano sabi ninyo? Buti na lang sa Baptist Lunch tayo. You see, marami nagpapasalamat, ganito, ganyan. You see, kaya nga sabi po namin sa inyo, kami nandito,
hindi po nagsasalita sa inyo to show that we're perfect. No, we're not here to showcase our perfection. We're here to tell you all, to be an encouragement to all of you, na sama-sama tayo pwedeng lumago. You see, lumalago kayo, lumalago rin kami. May tinatrabaho sa inyo, may tinatrabaho rin sa amin. Amen. You see? Kaya, it's a great blessing mga kapatid, pagdating po sa bagay po na ito. Yeah, maganda. Sabi nga dito ni Ma'am Sheila, dapat talaga pinag-uusapan ng family, ang Word of God, at preaching ng pastor, na natututunan natin most of the parents don't have time to talk about it. You see, alam niyo, totoo po yan eh. You see, kaya, how many times, pag didisiplinahin niyo ang inyong mga anak, salita ba ng Diyos ang gamit ninyo? Na ipaliwanag nyo na ba ang salita ng Diyos bago nyo mawaluin? Oh, walang masamang mabalo kung nakabase sa salita ng Diyos. Pero kung mamalo ka out of your anger, nagkakasala ka. You see? At hindi ka nakakasunod. Actually, dalawin eh. Nagkasala ka na, hindi ka pa sumunod sa ipinag-uutos ng Diyos. You see? So, dalawa-dalawa. You see? When you discipline your children, you have to make it sure na, ay, ako lagi ko pinaparecite. Bago paluan, recite muna. Oo. Bakit? Kasi alam nila na sa simula pa lang, the very first time, makasimula ng pagdidisiplina ko sa kanila, pinapaliwanag ko na nasa Biblia. Kaya nga, the next time, nauulitin nila, okay, ang sasabihin ko na lang, anong sinasabi ng Biblia sa ginawa mo? They will recite it by their own. And then, dapa. At least alam nila, that is not my teaching and my opinion. That is from the Word of God. Right. In discipline, if communication is biblical, the correction will always be spiritual. Amen. Tandaan po natin yan mga kapatid. In discipline, if the communication is biblical, the correction will always be spiritual. Amen. Ilagay niyo po sa isipan niyo po yan. And even sa ating po pagsasama, bilang mag-asawa, mga kapatid, you see, kaya pag-iisipin mo minsan, alam niyo, totoo lang, maganda yung sinabi niyo po, Marinelli kanina eh. Pagka magagalit ka na sa asawa mo, pagka mayroon na tayong gustong ibitaw na hindi maganda, ano mag-hold sa'yo? Salita ng Diyos. Yeah. You see, ano mag-hold sa'yo? Pag gusto mo lang i-communicate, na gusto mo ba ilabas lang yung gusto mong hilaig talaga sa buhay. Galit. You see, yung galit mo, gusto mo na ba ilabas? Oh, pero yun na nga, kanina binabagit nyo, be ye angry and sin not. Yes. You see, let not the sound go down upon your wrath. You see Kaya that? naalala ko rin sabi ni Pastor, hindi naman mo na ilalabas yan lahat eh, umaapaw na lang. Ibig sabihin, pag naglabas ka, may kasunod pa yan. Tuloy-tuloy yan. Talagang, we should be armored by the Word of God talaga, sir. Yeah, totoo yan. Kaya, huwag niyong babasta-bastahin mga kapatid. Kasi iba ang salita ng Diyos, kaya nga maliwanag siya, let him that is taught in the Word, communicate. You see, karamihan kasi sa nagiging problema natin. You see, maybe this will be the last Tuesday na discussion natin na ito before we move on to another. Pero yun nga sinasabi ko mga kapatid. Ang tanong is this, ang question is this, paano po natin pinapractice yung communication sa tahanan? Yeah. Madalas natin natanong yan. Let's be honest on this matter. Because hindi tayo matutulungan kung tayo lang ay mabubuhay sa kasinungalingan na ayos tayo. Kaya bakit ano description natin na ayos? Kasi wala nag-uusap sa bahay. Yes, tama. Tahimik. 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 Hindi nag-uusap dahil parehong galit. Pare. Sabi nga para daw walang away, tahimik na lang. Wala pag-uusap. Kasi para wala nang away, wag na lang ano. So, ay ganun na nangyayari ngayon. Ang problema, wala. Anong pangyayari? Anong nare-resolve sa loob ng tahanan? Wala rin. You see? Na kaya ako sinasabi sa inyo, ilagay niyo po sa isipan niyo yan, mga kapatid. Napaka-importante ng bagay, communication. Wala namang magiging mag-asawa kung walang communication eh. Panliligaw pa. Panlilig. That's communication. Oh, di ba? Sabi nga ng ating mahal na pastor, noong unang communication natin, ang sweet-sweet natin. Ay, syempre. Oh. Nililigaw pa. Oo. Ngayon, wala na. Ang palaya na lahat ang communication.
Usually kasi pagkagalit ka na, yung sarili mo na lang yung iniisip mo. So, Yeah. one way na lang yung communication. That's right. Oo, hindi na natin naiisip kung saang point of view ba siya? Saan nanggaling yung pag-communicate niya ng ganun sa'yo? That's right. Gusto mo na lang sagutin yung kung ano yung dating dun sa'yo. Yeah. Totoo. Oo. Totoo yan yung sarili lang. Pero hindi ba natin naisip na kapag sinabi natin isang bagay na ito, lalo na yung mabibigat na bagay, Mm-mm. ano yung mararamdaman ng ating pagsasabihan? Correct. Totoo. Oo, ilagay din natin yung sarili natin kung ako kaya yun. Kaya minsan, siguro sir, minsan talagang manahimik na lang kung wala ka rin lang magandang sasabihin. Oo. Pag-aralan muna at manalangin. Kung hindi rin naman makakatulong. Kung hindi Oo, makakatulong. Kung hindi makakamodify ng kaninyong dalawa relationship. Yeah. Mm-mm. Kasi most of the time, yan, totoo yan. Most of the time, selfish tayo sa communication eh. Gusto natin yung side lang natin na napapakinggan. Na as if pagka nagsalita na yung kabila, mali na kagad ang dating sa atin. Even in prayer, sir, di ba lagi Yeah. tayong, Lord, thank you. Kung mag-thank you man tayo. Kung hindi, puro na yun, Lord, please give me this, please, ganito. Hindi ba natin tinanong, Lord, ano yung will mo for me today? Yeah, totoo yan. That's Diba? right. That's Lord, right. Kaya, oo. kaya nga pagdating ma'am sa prayer, sa totoo lang, lahat naman ng prayer nasasagot eh. Kaso hindi natin lahat gusto ang sagot. Yeah. Tsaka hindi lang yun. Pagka sinagot ka ng no, sinagot yung prayer mo. No Exactly. lang. Yes. You see? Opo. Sinagot pa rin. Answered prayer ka pa rin. Mm-mm. Oh, pero hindi natin kasi ginagawang answered prayer yung no. Oh, kasi hindi natin niya gusto. Pati yung wait. Ayaw natin Yeah. ng wait. Gusto Oo. natin yes agad. Gusto lang natin ang answered prayer lang sa Kristiyano, yes. Totoo yun. Tapos meron ako isang kapatiran na nakausap minsan na nawalan siya ng mahal sa buhay. Talagang ipinanalangin niya daw nung time na yun na lahat para nakipag-bargain na siya sa Panginoon. Panginoon, ibigay niyo po, spare niyo yung buhay nitong aking mahal sa buhay. Lahat. Sabi ko, oo nga, di ba nanalangin ka? Pero doon sa dulo natin, may amen pa rin. Thy Yeah. will be done. Sabi niya, ma'am, hindi ko na po talaga mabigkas yung amen. Ang gusto ko po talaga yung maganap. Oo. Sabi ko gano'n. Kaya minsan, sa pananalangin natin, nagiging emotional din tayo. Nawawalan Yeah. din tayo ng tamang paggalang sa Panginoon. Tama. Pagharap ng katotohanan. Exactly. Na yan ay nakaka-apekto na pagdating din sa application natin, ma'am. Di ba? Kung, tama yung sinabi mo, Ma'am Cynthia, kung sa prayer nga, nawawalan tayo ng respect sa communication sa Diyos, how much more pa sa tao? Kaya pagka hindi na, magandang sukatan yan, mga kapatid, yung prayer natin. Magandang sukatan yan. Kapag ka sa prayer natin, walang respect sa communication, you expect it. Pagdating sa tao, you can never practice respect in your communication sa tao kung sa Diyos nga wala eh. Oh, wag kang magiging hipokrito na sabihin mo sa tao may respeto ka sa Diyos, wala. Hipokrito 'yon. Kasi nungalingan yan, kapatid. Hindi ka pwede maging ganyan. I'm telling you, hindi pwede yan. Sabihin mo nga sabihin mo na magpakilala ka sa tao na mapagbigay ka, pero sa Diyos hindi ka giver. O, nadamay na naman tuloy giving. Kasi po, ang, Sa faith na yan, giving. ang giving kasi, Jesus is the epitome of giving. So parang kung ikaw may likeness ng Panginoon, dapat marunong kang magbigay eh. Yeah. Oo, kaya hindi mo talaga maikakaila at mai-separate yung giving kasi Jesus himself showed us what giving is when He gave His life. Oo. Yeah. Doon, pinakita nga ng Panginoon yung pagmamahal niya. Yun yung Oo. main thing doon eh. Correct. Pwede tayong magbigay ng walang pagmamahal, pero pag tayo nagmamahal, Laging may oo, pagbibigay. Laging may magpo-flow na yung pagbibigay. giving na Yeah, yan. totoo yan. Oo. Ganon din naman sa communication. Pagdating sa taong mahal mo, alam mo, sinasabi natin, tira mo, para maisip natin sa ating mga mag-asawa na palaging maayos ang communication, patunayan mong mahal mo asawa mo. Amen. Paano natin patutunayan na mahal natin ang isa't isa? Sa communication. Yes, kaya sinasabi ko the more that you love, the more that you will communicate. You see, hindi mo kinasawaan. Yung umpisa nga, hindi tayo nagsasawa mag-usap-usap eh. Di ba? Di ba? Pag wala na magsasabi, magtititigan na lang kayo. Tapos kayo naman, pagka nititig, ayaw na. Kasi pagka nagtitigan, alaman, may gusto kong sabihin na naman. May sasabihin ka na naman. Ano na naman ipapambili mo? Ano na naman yung bibili natin sa bahay? Oo.
Para lagi na may ibang masamang ibig sabihin eh. Oh, di ba? Pero ang point doon is, yun nga, if there's, kaya tinuturo natin mahal na pastor dito eh, communication will always help us to be more stronger. Maaaring sabihin naman natin na yung communication ay naging away. Pag naitama yun sa Biblia, papalakasin na naman tayo yan. Ang point is, the communication, we should never forget. Sabi ng Biblia, maliwanag yung binasa natin. But to do good and to communicate, forget not. For with such sacrifices, God is well pleased. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Kaya nga, again, dito pinakikita ko po sa inyo, sa Biblia, mga simpleng talata sa Biblia na maaaring nadadaanan natin, pero hindi natin nakikita yung bigat. Hindi natin nakikita yung gravity, hindi natin nakikita yung weight ng mga passages na ito pala yung malaking magpapaalala sa atin pagdating sa communication. You see? Kaya sabi ko nga po sa inyo, lalo na sa ating mga mag-asawa, I'm telling you, pag hindi po natin pinayos at kinalaguan ng communication, lagi ko nga sinasabi ito, na pag-uusapan, napag-uusapan namin ito dati ni Ma'am Yang, nung bata-bata pa yung dalawang bata. You see, they have to see us communicate properly and to communicate according to how the Bible is giving us our role as husband and wife. Bakit? Kasi later on, sabi nga natin, yung mga anak po natin, magiging asawang babae, magiging asawang lalaki. You see? Darating sila sa stage natin at ano kayang kinalakihan nila communication sa bahay. Right, sir. Totoo yan, Yes. sir. Kung ano nakita, yun din ang mamamana. Tama po yan. You see? Kaya nga, we have to make it sure. Kaya, if our communication in the home doesn't build, then merong communication sa bahay? You see? Ay nakakalungkot. Because pag nakalakihan nilang communication, ay nakakasira. Ano expect natin ang pamilya niyan? Wala na naman. Wala rin. Sira rin. Kaya, again, mga kapatid, this is very important. May mga comments tayo dito, ma'am eh. Oo nga po, Basahin ang natin gaganda. Sige, sabi po ni Ma'am Rona Solis, tama po yun. Pag kasi toxic na ang relationship, mas pinipili na lang ng iba na putulin ang communication kesa sa mga magsumbatan at makakabitiw pa ng ibang salita. Kaya isa din yan sa mga rason kung bakit may mga pamilya na naghihiwalay dahil sa poor communication. Mas inuuna ang ego at pride kesa ayusin muna ang problema. Tapos kanina naman, may sinabi si Ma'am Yang dun sa unahan, yung minsan daw naiwan niya yung mga maleta ng dalawang bata, papunta silang Baguio. Tapos hindi umimik si Sir Jao. Hindi siya nagalit. So, after some time, tinanong siya ni Ma'am Yang, bakit hindi siya magalit? Ang sabi ni Sir Jao sa kanya, kung magagalit ako, wala rin namang magagawa yung galit ko. So, in communicating, may mga moments na tatahimik ka. Communication pa rin yun. Yeah. Kesa sa nagalit ka, di ba? Action communicates. Opo, yung action mo, nagko-communicate pa rin yun. So, I think yung magandang communication is, yun nga, i-base mo siya sa Bible because the Bible, the Holy Spirit will guide you when to speak and when not to speak. Yeah. Kasi mamaya, sabihin mo, sabi kasi, communicate. So, bahala na kahit anong i-communicate mo. Hindi rin yun tama, di ba? Tapos sabihin mo, sabi kasi pwedeng tumahimik, baka naman silent treatment mo na rin yung asawa mo. Ibang ibang intention mo. Correct. So, kumbaga, yung Word of God will teach us kung kailan at kung paano mag-communicate. Kaya kailangan nating pag-aralan yon by listening more to the Word of God na tinuturo sa atin, basahin natin yung Bible, ganyan. Kasi doon po natin nakokontrol, yung Holy Spirit will guide you in controlling your tongue, kung kailan ka dapat magsalita, kailan ka magre-react, at kailan ka mananahimik. Diba? Yeah. Yeah. Tama Alam nyo mga kapatid, totoo yun. Kasi naalala ko yung time na yun eh. Grabe pa yung paalala ko nun eh. Talagang, grabe kasi, papunta ng Baguio yun kay Pastor Bernard yata yun kay Pastor Bernard. Pastor Bernard. Oo. Meron kami tapos may event doon kami, nagkukuha na ng gamit. Bibihis na. Nahanapan niya ako ng bag. Samantala, kilala kasi ako yun ni Ma'am Yang, natuturo naman niya ni Pastor, na before everything else, ako mismo sigurado na eto na, nailabas na, ipasok na to, dapat ganito. Yung pala, may dinagdag yata siya something na yun yung naiwan. Oo. Ngayon,
So, sa madalit sabi, pagdating nga doon, sabi kasi yung mga, dahil ang mga bata, wala nga damit sa madalit sabi, na wala na damit. So, alam mo, magti-trigger yung, darating doon sa point na talaga gagawin ng Diablo, akalain mo, ikaw na nagpaalala niyan, lahat, ganito, ganyan. You see? So, may reason eh. Kumbaga may reason niya to para magalit. Pero ang point niya, sabi nga ni Pastor pag magagalit ka, sabi nga, halimbawa, nagalit tayo. Okay? Normal naman, magagalit ka. Kaya naman ako, kahit naman di ko sinabi yun, aminin ko, nagalit ako. Nagalit ako. Hindi ko pwede sabihin na hindi ako nagalit kasi narinig mo ba ako nagsalita? Hindi yun. Alam niyo, minsan, tayo bububububuan din aminin natin yung totoo. Nagalit ako sa nagalit. Pero sabi ko nga, kung yun yung pahintulutan natin, sabi nga ni Pastor, halimbawa, nagalit ka sa mga ibang bagay, ginawa ko application. Kung nagalit ako, lalabas mabigla yung damit? Magmamagic ba na? Nandiyan yung... Anong gusto ko? Pangalawa, pag nagalit ako, anong gusto ko iparamdam na galit? Yung tipong gusto niya umuwi ng Maynila para kuha yung gamit? Bagamat alam ko gano'n lang yung pakiramdam niya. Na gusto niya, kung pwede lang umuwi para kuha gagawin niya yun. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko pagdating, resolvehin natin yung problema. Makikipag-communicate ako na resolvehin yung problema. Amen. Kaya sabi ko, paalam na lang tayo? Papaalam na lang ako kay tatay. Sabi ko, tay, siguro punta muna ako ng SM Baguio. Sabi ko doon, bili ng ganito, kaya. So, nakabili naman. Pero at the same time, naging tama yung communication. Amen. You see? Amen. Tama yung communication. Kaya yung sinasabi ko, mga kapatid, tama yung sinabi ng Marinelli din. Kanina lang, huwag kaya maging selfish na gusto lang natin maibitaw. Di ba? Gusto lang natin pakawalan. You see, hindi tama yun. Yeah, alam niyo po, minsan, pamilyar, nakikita natin, sa lahat ng bagay sinasabi lang ganun ng babae. Pero mga kapatid, Kristiyano kang asawa. Wag natin gawing excuse. Hindi kasi alam mo, babae kasi kami. Pero Kristiyano ka. Oo nga, babae ka nga. Pero Kristiyano ka. Yun yung point. Oo nga, babae ka nga. Pero may salita ka ba ng Diyos? Meron. Oo nga, babae ka nga. May banal na espiritu ka ba? Wala. Meron. Di ba? Minsan lang talaga, it's all a matter of choosing kung sino talaga yung papahintulutan ninyo na lumabas. You see, it's either si Satanas o ang salita ng Diyos. Yeah. Nandun talaga yan. Nandiyan talaga sa pagpili yan. Kasi talaga, tempting talaga lahat eh. Pagdating sa communication, ma'am, alam naman natin yan. Sige, go ahead, ma'am. Baka may gusto pa kayo i-share na encouragement natin. Meron pa pong nagsabi si Ma'am Gemma Belzalin, may experience dapat tahimik na lang kung hindi maganda ang sasabihin mo sa mga anak mo. Then isipin ano dapat ang sabihin in a nice way. Amen. Yeah, totoo po yan. Si Ma'am, may sinabi rin po si si Ma'am Rona Solis. Ayun yung binasa ko kanina, sir. Ayun na pala. Si Ma'am Tang, may isa pa. Lagi naman tayong answered prayer, gusto man natin o hindi. Minsan, di natin napapansin. Parang dinidiktahan na natin ang Diyos eh. Siya ang higit na may alam. Sabi ni Ma'am Tang din, pwedeng strategy yun yang para makashopping. Buti kung yung lalaki, magandang communication. Paano kung paliparin ka nga pabalik? Marami ukay-ukay sa Baguio, Oo. Di ba? Maglalaba ka pa rin. Yeah. Oo nga, no? Dapat brand new. Oo. Maganda kapag yung ang lalaki, mauunawa at magkakaroon ng magandang response. Yeah, magkakaroon ng magandang Opo. kasagutan. May sinabi rin si Ma'am Genesis po. Yes, sir. Kapag hiningi mo yung wisdom, anong gagawin kapag meron kang naiwan na damit na alam mong ikagagalit niya, buti na lang. Always God will provide. Kaya bago pa man siya na magalit, nagawa na ng paraan. Madalas po mangyari sa amin yun, lalo na pag Sunday, buti na lang God is always there. Amen. Tsaka alam niyo po yun, gustong-gusto kang pagalitin ng Diablo kasi masisira lahat, madidiskaril lahat yung espiritu nyo. Either Wednesday at Sunday talaga yan. Totoo. Bago Tsaka pumuntang Baptist church. lunch. Kanina lang. Oo. Lahat ng Basta alam ng Diyos na gagamitin ka niya. Alam ng Diablo
na doon ka oo. sa punto na gagamitin ka niya, sisirain ka talaga niya. Yes. Kasi Para wala dinodoble niya ang effort. Totoo yan, ma'am. Maliwanag naman sinasabi ng Biblia. Talaga naghahanap siya ng pagkakataon. Correct. Kaya pag hindi natin napagbibigyan ng jablo, 'di ba, mas masarap ang feeling no parang ano ka ngayon jablo, better Yeah, luck totoo next yan. time. Totoo yan, ma'am. Totoo 'Di ba? Na talagang haharapin mo siya kasi hindi asawa mo Head or on anak talaga. mo, ang anak mo, ang Yeah. kaaway mo. Ayan, meron pa sinabi si Ma'am Marie Chris. Ayan. Correct, sir. Minsan, alam naman namin yon. Kaya lang, pag ayaw mo magpasakop at ang jablo ang sundin, talagang di maganda ang result. Tama. Eh, si Ma'am Josephine, ma'am. Ayun yun po, nakita nyo. Need ng mahabang pasensya Ikaw. at sige po. Need ng mahabang pasensya at pangunawa ang asawa ko. Mahilig talaga siya ng larong chess. Minsan, inaabot ng madaling araw, Uy, sinusundo grabe naman. ko. Kasi alam kong babiyahe pa siya. Manobela ang hawak niya, kaya bawal siyang magpuyat, kaya sinusundo ko. Pero hindi ko siya pinapahiya sa mga kalaro niya. Pag nakita niya ako, kusa na siyang tatayo at ititigil na ang paglalaro. Sabi ng kalaro niya, ayan, ang wrecker mo kasi nire-wrecker ko ng asawa ko. Mahal ko ang asawa ko, kaya ko siya Anong nire-wrecker? Yung ano ba, yung wrecker, yung nagbubuhat ng Bupat sasakyan. ng sasakyan. Pag tumirik ka, yung lang ihahatak. Hahatakin na. Akala ko konduktor ka lang, Ma'am Josephine. Wrecker ka din pala. Akala ko siopaw lang. Oo. Ako siya kolektor dun sa Kolektor, during oo. pagkain ng mga mananay pagka Sunday. Record Sabi ni niya Ma'am pala. Janice, katulad nung Sunday, naiwan sandok. Oh, Pero alam nyo, ma'am, ito yung tip lang. Para maganda, settle talaga na maigi. Minsan kasi sa preparation, you have to calm yourself. Pagka nagpi-prepare Tama. kasi, alam mo, minsan kasi may mga ganyan na, pag nagpi-prepare ka na para kang nagmamadali, hindi magandang preparation yun. Tama. Kailangan, para talaga sigurado, kalmain mo, isip-isip, lista nyo muna. Okay, Tama. lista. Tapos i-check. Kasi minsan kasi nagtitiwala tayo sa ano ngayon, nilista ko, ano ngayon, prepare ko. Minsan nasa utak lang eh. Makakalimutan at makakalimutan yan. Okay? I-system, gawin yung systematic yung Sistema. preparation. Yeah. Para, kasi minsan kasi, alam lang Diablo yan eh. Totoo yan, mami. Sinasabi na, alam lang Diablo yan. Dito ko sisirain ang communication yung mag-asawa. Kasi nakipag-communicate na sa'yo kanina asawa mo. Kahit sa maliit na bagay, palalaking talaga ng Diablo yan. Yes. Kaya yan totoo. sinasabi natin. Kaya you have to systemize. You have to put a system. O gawin mo systematic yung pag-prepare mo para hindi kayo sigitan ng Diablo even sa maliit na bagay. Correct. Minsan kasi, alam niyo mga kapatid, minsan, lalo-lalo na tayo na simbahan natin, we're blessed that our church is helping every families na buong ma-involve talaga. Buong pamilya ay involved sa gawain ng Diyos. Sabi nga we did not go to church, we do church. Amen. You see? Kaya ako sinasabi yan, it's because of the reason na dahil pinahintulutan na tayo ng Diyos sa buong pamilya mag-involve, dapat, pag may sistema tayo sa pag-prepare, talagang ipakita natin na sa Panginoon na ito, ganito yung dapat. Nasa orderliness ba? You see? Kasi talaga kahanapin ng Diablo yan. Ultimo, mahirap na ito. Baka mamaya, later on, sasabihin niya, ultimo kamatis na lang o ricado na lang sa lulutuin. Pag-aawayin pa kayo. Totoo. Which is, may mga moment. Oo. Baka kailangan nga sa bahay na pag-aawayan, hindi naman naalis. Yes. Sa amin nga pag yung Sunday morning, kasi meron sa ating programa sa West Bank na yung may greeting sa umaga. Si Brother Noel, dati family yan kami. Buong family, di ba? Sunday morning magigreet yan. Yun yung time na kung pa tayo, mga online pa yung members. Tapos ipinagpatuloy niya pa rin. Ngayon kapag nag-greet na siya, kasi pagising ng umaga, sarili niya lang ang inaasikaso niya. Ako magluluto. Minsan nagwawalis pa yung ganyan. Basta may mga gagawin pa ako. Habang nag-greet siya, ako nagbibihis. Talagang parang ako ang kinakausap eh. Mga, sasabihin niya, mga West Bankers, sasabihin niya ganyan. I-take natin ang opportunity na makapunta tayo na maaga sa church. Naku, ako na yung kinakausap. Eto na yung unang linggo ng buwang ito. Pumunta tayo ng maaga. Oo. Talagang ako ang kinakausap nito, hindi lang West Bank. Kaya yun, talagang nasa pagtanggap din natin. Hindi yung pagtinanggap natin. Kasi totoo naman talaga eh. Pag tumanggap tayo at gusto pa natin i-justify yung sarili natin, yun na rin minsan na nagkakaroon ng debate yung mag-asawa eh. Alam mo na na mali ka, sige pa rin. Para lang masabi mo na ikaw yung tama. Nasabi mong
magaling ka sa iyong asawa, yun yung hindi maganda na yung makikipagkompetensya ka. Sa sarili mo asawa. Oo, sa sarili mong asawa. Kompetensya mo, yung buong pamilya mo para sa Panginoon. Yeah. Amen. Yeah. Sabi ni Ma'am Ses, minsan kasi mas madaling magalit kaysa tumahimik. Kaya ganyan ang job Totoo mo. yan. Totoo yan. Kaya salamat sa Word of God na laging nagre-remind. Ayan. Sabi naman ni Ma'am Sheila Haramilio, tama po yan. The devil is 24 hours attacking us, lalo na kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Yeah. That's why we need to be guarded by the Word of God. Palaging makinig ng preaching. Yeah. Kaya alam niyo mga kapatid, ay talagang ito na. For the last verse na babasahin ko po sa inyo, Ephesians 4:29, very familiar passage. Sabi po na Biblia sa Ephesians chapter 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying. Yan ang pinakamaganda dyan. That it may minister grace unto the hearers. Maliwanag po yan. Amen. Ginamit po yan ng ating mahal na pastor last time nung Amen. ating pong inopen itong communication. Kaya napaka-importante. Is our communication good to use is edifying? Yeah. You see, good to the use of edifying. Or, sabi nga natin ng ating mahal na pastor, mga nakaraan natin, nag-edify ba o nagbababa? You see, we have to make it sure that. At tandaan natin, sa role po natin, sa ating mga mag-asawa, we have to make it sure na, tawag siya sa inyo, si Jack kanina, we should not have that attitude of competitive, o being competitive sa ating kasawa. Bakit? Kasi, lalo-lalo na pagdating sa tamang dapat na gagawin. Kasi unang-una, sa inyo po mga wives, you know who is the leader of the home as assigned by the Lord. Amen. You see? So, kung meron ba kayong hindi nagugustuhan doon sa leadership, sabihin ba natin na nawawala sa salita ng Diyos, then, una yung pagsumbungan ng Diyos. Kasi, sa Diyos kami mananagot eh. You see? Hindi kami mananagot sa inyo. Mananagot kami sa Diyos. Kasi Diyos ang nagbigay sa amin ng instruction, which, kung kami namang mga tatay ay may katinuhalang kaisipan, mas kakabahan kami doon. Bakit? Diyos yung pinagsusumbungan nyo eh. Yeah. Ako. Minsan, siga-siga lang kami pagka kayo kaharap. Pagka Diyos ang kaharap. Ayun lang. Wala kayo sa mga siga-siga na tatay. Hindi po gano'n yan. Tandaan nyo, sa Diyos nyo kami isumbong. Sa Diyos nyo kami ilapit. Kasi Diyos ang nagbigay sa amin ng instruction. Yeah. Amen. You see? Kaya ko sinasabi sa inyo, because by doing that, pag una nyo kausapin ng Diyos, ang susunod na sabihin mo na lang sa asawa, okay lang yan, pinag-pray naman kita eh. Pero totoo lang, sinumbong kita sa Diyos. Meron niya Alam mo, napakabanal eh, no? Pinag-pray ako ng asawa ko sa Diyos. Di ba tatauhan yung asawa ng lalaki? Uy, Bira, galit na ako. Pwede na dati na ikipagtalo to kayo. At sagot na lang sa akin na ipag-usap na ako. Ipinalalaki niya ako sa Diyos. Mukhang nagbago na yung asawa ko. Ang di niya alam, sinusumbong mo na pala yung asawa mo sa Diyos. Communication yun eh. Di ba? Yun ang sinasabi. Pero kita nyo kagad ang resulta. Di ba? Hinakot kagad. Bakit? Tigil kagad yung dakdak ng lalaki. Bakit? Teka lang. Bira, ibang sagot yun Dati nakikipagsagutan sa akin ito ngayon, sagot na lang, ipinalalangin ako sa Diyos di ba? Ay, mapapaisip, ano kayo, pinalangin na sa Diyos, Panginoon, kunin mo na yung asawa ko. Ang bigat-bigat na. Sa totoo lang, ito nasabi ko na noon dito. Minsan meron kaming confrontation na ba? Di syempre, nagkakalakasan na ng boses. Mamaya, mas lumakas yung boses niya. Pero nananalangin na siya sa Panginoon. Panginoon, iayos niyo po yung bibig ng asawa kong ito na. Pinaparinig niya sa'yo? Kaharap, nag-uusap kami. Tapos biglang nanalangin. Anong magagawa ko? Kausap na niya ang Panginoon. Di tumahimik na ako. May diba? epekto kagad, di ba? Oo. Ganun din gawin nyo sa asawa lalaki. May epekto rin kagad yan. Epekto agad. Manalangin ka. Yeah. Kaharap, sa halip na sumagot ka ng ikasasama, ipanalangin mo na at isumbong mo na lang sa Panginoon. Oo, totoo yun. Kasi, makipag-communicate ka muna sa Diyos. Para technique yan sa pagka nag-invite kayo ng bisita, bago nyo iwala yung in-invite yung bisita, sabihin nyo muna, mag-pray kayo. Yeah. Tapos iparinig nyo sa Kanya na isinilapit nyo sa Diyos na ine-expect mo na siya sasama siya. Sigurado ko sasama siya bukas. Amen. Para at least, ang kahihiyan niya, hindi sa'yo, sa Diyos. Amen.
Ayos yung mga tip ngayon ng communication, na. Oo, ganun niya. Pagka nagpipray sa bisita, yan lagi ko sinasabi. Paano ay sabi, Panginoon, ito po pala si ganito, si Brother Priscil. Yeah, Priscil Jan, kilay ko. Yeah. Ito nga po pala si Brother Priscil. Talagang nasiran ko po, maliwanag sa kanya kaligtasan. At nangako siyang sasama bukas. Nangako po siya sasama sa linggo. At inaasahan ko po, Panginoon, na pahintulutan yung magkasama kami sa loob ng simbahan. At least, alam niya na naging-pag-usap ka sa Diyos na siya isasama ng linggo. O, ganun din naman, Panginoon. Sabi nga ni Ma'am Sicha, may witness na tayo. May testimony na tayo kagad. O, di ba? Panginoon, ito asawa ko, nagagalit na naman. At talaga po hindi na naman na-apply yung salita ng Diyos. Panginoon, bahala na kayo. Oh, di ba? Ay, si Ma'am Lina, I experienced that too, Sir Jao. Sinusumbong ko ang asawa ko sa Diyos kapag sumusobra na ang bibig ng asawa ko. Ayun po, pinalo ng konti ng Panginoon ng asawa ko. Pinalo Si Ma'am Galo ng konti, Si Ma'am Tang, yes, Ma'am Chang, mas matindi ang asawa ko. Sabihan po ako, get thee behind me, Satan. Nirebuke na talaga siya. Pero totoo yan. Iba kasi, pagka nakipag-usap rin po tayo sa Panginoon, parang mas magagaan yung loob natin. So, maganda yung sinabi ni Ma'am Grace Binwick. sige nga, Sir Jao, pag nagmura at nagagalit ng galit, isumbong ko nga sa Diyos. Baka sabihin niya, nagbago na ako. Ay, marami pa magaganda mo. Aba, ang kakatuwa kayo, ha? Sige, ma'am. Si Ma'am Rona, sabi niya, kami 3 months na grabe. Uy. No communication ng partner ko at kahit sa anak namin, hindi siya natawag para makibalita o kumustahin. Tumatahimik na lang ako at iniiyak ko na lang sa Diyos kung bakit hindi siya natawag sa amin. Kahit nagawa ako ng ibang account, binablock niya naman ako. Gusto ko makipag-communicate sa kanya ulit. Pero panay-block naman siya. Nakakapagod na po, ang hirap umasa na mabuo pa ulit ang family namin. Pero tama po yung sinabi nyo kanina. Sabi nyo nga po kanina, iniiyak nyo lang sa Diyos. Tama yan. Kung ayaw nyo makikipag-communicate sa inyo, at least meron pa kayo siguradong makikipag-communicate sa inyo, Diyos yun. Amen. Huwag nyo tigilan. Huwag nyo tigilan. Ang Diyos, na makipag-usap sa Diyos, lumapit lang kayo sa Diyos. Huwag nyo sukuan hanggat di kayo sinasabi ng Diyos na sumuko. Amen. Kay Ma'am Nida. Sabi ni Ma'am Nida, that's my secret, sir. Palagi akong nagsusumbong sa Diyos para patigilin ang machine gun lips ng mister ko. Another technique of mine is practicing the inhale and exhale exercise with closed eyes. Uy, hello, Pastor Hill. Nag-online si Pastor Hill. Good Yeah. afternoon po. Inhale, exhale habang kausap mo yung asawa mo. May inhale, exhale. Inhale, exhale. Oo. Kay Ma'am Rona, sometimes Ma'am Rona, yung Ma'am Rona Solis, na sometimes po, yung mga problems na, di ba sabi nga natin kanina, ina-expect natin na sagutin ng Panginoon. Pero habang pinaprocess po tayo ng Panginoon, nag-grow po tayo doon na hindi man natin namamalayan. Pero in the process of communicating to God our problems, tayo po mismo lumalalim ang faith natin sa Panginoon doon. Amen. So That's nag-grow tayo na hindi natin napapansin. Oo nga pala, That's hindi right. ako ganito doon, 'di ba? Kasi matututo ka na, Lord, wala naman akong magawa talaga kasi everything is in your hands, 'di ba? So you will be totally dependent on Him. And yun nga sabi ni Pastor, 'di ba, sa isang preaching niya, gusto ng Panginoon yun na yung Lord, surrender na ako sa iyo na to. Ikaw, ibigay mo sa Kanya lahat. Kasi yan ang expertise I ng surrender Panginoon all. na i-lift up niya yung burden mo. Apo. May tanong si Ma'am Biring Siguro sagutin to ni Sir Jao. Paano kung talagang mali ang tatay, ayaw pa ring umamin, anong gagawin? Yun na nga po yung sinasabi ko Isumbong mo sa Diyos. Sumbong! Isumbong mo sa Diyos. Oo, Ayan, isumbong mo sa harap-harapan. Diyos. At saka pag nananalangin, di ba, lalo na sa altar, ay pambihira, diyan mo ilapit sa Panginoon yung Totoo yun, naririnig. totoo yun. Iluhod yun sa Panginoon. Sabi ko sa inyo, effective yan. Maniwala mo kayo sa akin, effective yan. Diyos ang kausap nyo para hindi magiging effective yan. Effective yan, sir, kasi imagine si Julian magagano na. Pinanalangin mo na naman ako, no? Ewan ko sa'yo, hindi ka.
Parang sabi ko, parang lahat na nangyayari na ako yung may kasalanan. Sabi ko. Kasi totoo yan. Kasi pambira. Alam nyo, sa ito lang, tip ko lang sa inyo. Hindi kami pwede. Sabi ko nga sa inyo whatsoever, kung ano bang pinagdaanan, o man titulo meron, o ang sino man na tatay, hindi kayo pwede magsiga-sigaan sa Diyos. Yeah. Amen. Huwag kayo maniwala. Matigas kasi itong asawa ko. Hindi titigas. Walang titigas sa Diyos. Yan ang tandaan nyo po sa mga asawang babae. Ipanalangin at ipanalangin nyo. Pagka talaga, alam nyo naman na may problema talaga. Parinig nyo rin yung panalangin nyo. O, di ba? Pagka manalangin kayo sa Panginoon, walang problema yan. You say, malaking tulong po talaga yan. O, sabi nga niya. Sir, maraming pilya ng mga nanay, yakapin mo agad. Pag nagalit, sabay sakal. Char. Sinagot naman ni Grace. Walang effect sa kanya ang yakap. Mas magiging, bibig piggy? Niya. Sige. Siya nang daldal. Akala ko ako madaldal. Yung pala lalaki, mas madaldal. Mahirap yun. Hala, nagsusumbungan na yung mga nanay dito. Uy, tama Hindi, na, wag na kayo magsumbong dito. Sa Panginoon nyo na isumbong. Totoo yan. Makabawi yung asawa nyo. Yung mga asawa ng mga nag-comment, please manood kayo sa Friday. Kayo naman magsumbong doon. Yeah. Pag-uusapan din natin yung dapat natin kalaguan sa Biyernes. Yeah, pero tama yan. At alam niyo po mga kapatid, alam niyo, sabi nga ni Pastor ang lagi kong sinasabi ay huwag magpagod sa paggawa ng mabuti. Amen. Yeah. Opo, Kaya- sabi din, no? Kaya Spiritual ngayon si Marie Chris, pray without ceasing. Yeah, Diba? yeah. Pero sabi niya kanina kay Ma'am Bida, baliktad mo, dapat ikaw ang Ikaw talaga, Marie Chris, kung gusto mong palabasin yung Diablo yung lumalabas. Pag gusto mo yung Holy Spirit. Sabi nga ni Pastor, blessing is in obedience. Yeah. Kaya Amen. tandaan nyo mga kapatid, palagi mga kapatid, communicate properly. Pakipag-usap na maayos. Pagka wala na pag hindi na naging maayos ang komunikasyon nyo sa tao, pakipag-usap na kayo sa Diyos. Tama. Pag hindi na nagiging mausap, alam nyo hindi na magiging fruitful itong usapin natin na to, magiging away na to, yayain nyo na, malalaki na lang muna tayo. Kung Totoo ayaw, yan. kung magyayabang-yabang pa, o ayaw magbaba ng pride ng mga asawa nyo lalaki, kayo na ang malalaki sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo, isumbong nyo sa Diyos. Yan. No? Isumbong nyo sa Diyos. The best pa rin. Sabi ni Ma'am Ses, walang matigas na puso pag kamay ng Diyos ang gumalaw. Yes, Amen. totoo yan. Totoo po yan. Alright? So, dito na po tayo magwawakas ulit, mga kapatid. Any last encouragement, Ma'am Chicha? Nakakatawa yung mga Ang sinisend dami. nila. Hanggang alas 2 muna tayo. Extend. Hindi po. Sabi nga ni, dahil dun sa chat ni Ma'am Genesis na yakap sa may sakal. Sabi, kaya mapalad ka, Ryan Castillo, ako asawa mo. Pero pag Kiss sabay. umalis si Sir Ryan, grabe ka rin makapray. Kunyari ka pa, namimiss din naman. Di ba? Kunyari ka, Ma'am Genesis, hindi makamiss When your husband is bad, sabi ni Pastor, be good. Good. Wow. Yan. Ayan, paprint nyo yan na marami sa bahay nyo. Oh, When your husband is oo. bad, be good. Hindi pa siya mapayat. Ilagay nyo sa pader. Palagay sa Sa salamin, sa ref, yung mga laging pinupuntahan. Sa CR, medyo matagal-tagal. Yes, amen. Print, oo. Nga magawa nga yun. Yeah. Sabi nga ni Ma'am Zenio, ginagawa ko po yan pag may pray kahit mabagal ang usan. Sure naman na sasagutin ng Diyos yan sa tamang oras. Rescue is always right on time. Amen. Tama. Alam ng Diyos kung kailan niya dapat sasagutin Tama. Kasi minsan may kailangan din tayo matutunan. Kaya minsan, pinapakita ng Diyos. Kasi alam naman ng Diyos, mga kapatid, let's be honest. Andiyan dyan ang pastor natin. Tayo ba, masasabi ba natin na kukulang tayo sa salita ng Diyos dito sa simbahan natin? Yes. Let's be honest. Pag tayo dito, as members of CSI, talaga ba na tayo ba nagkukulang pa ba sa hinahain ng Diyos na spiritual na pagkain? Tama. Yeah? Nasasanay na nga lang tayo sa lasa Kaya hindi natin pinapahalagahan Yun ang totoo. Pero alam ng Diyos, pag tayo nanalangin, kaya minsan hindi niya sinasagot, para mapilit tayo balikan. Parang may sinabi na ba Diyos dito? Matagal ka rin palang sinagot, hindi ka lang nakinig. Tama. May gusto ka lang mangyari. Tama. Kaya hindi mo alam. Yeah. Nasagot na pala. Totoo yan. Kaya mga kapatid, ay magpasalamat tayo sa Panginoon na nasa tama tayong simbahan. Amen. Alright. So again, bagamat marami pa kayo sinusumbong, Yung mga tatay
Sabay talaga. Mga asawa nito dapat manood sa Friday para Oo. makabawi sila. Sino bumawi? Manood kayo sa Biyernes. tatay. Usap tayo sa Biyernes. Ayan. Sa uli sabi ni Pastor, be good to them that badly use you. Yan. Wow. Amen. Yan. Ayan. Dagdag na ilagay sa pader. Yeah. Marami na tayo ipiprint. Marami na kayo pwede ipaprint. Alright, so muli, dito muna tayo magwawakas mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsusumbong, pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay na ating po pinag-uusapan. And again, communicate properly. And let's make sure that our communication is always spiritual and that it is good to be used of edifying. Alright? So, avoid and let's not allow corrupt communications in our family, in our home, in our marriage. Alright? Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at in behalf of our Pastor Hill, kami po ay nagpapasalamat na sama-sama po tayong masaya ngayon na lumalago sa programa ng ating po simbahan. Thank you, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, and to our staff here ng ating media ministry. Maraming po salamat sa inyo lahat. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Amen. Goodbye. See you next Tuesday. See you next Bye. Tuesday. God bless everyone. With me, blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing, keep on following me. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet.